How do I live without you? Oh no! Kapag wala na siya, hindi na ako makakain. It's the end of my world. Kaya, lagi kong pinagpe-pray haba ang pagbuhay mo. Kasi pagka hindi humaba ang buhay mo, ikse buhay ko. Masyadong kumain ng marami para marami akong makain ngayon. Naaamoy ko pa lang. Gutom na ako, kaya buwelong-buwelo to. So guys, ginawa ko tong mukbang na rin na matatawag natin. Dahil ito, hindi kami nakakapag-usap sa loob ng bahay. Bakit? May kanya-kanya kaming ginagawa. Yeah. Kapag siya nasa biyahe, doon niya ako gustong kausap na mag-uusap kami. Kumbaga parang para lang may kausap siya. Bukod sa mga tropa niya, pag ako tumawag, kami muna mag-uusap. Pero pag nasa bahay kami, hindi kami talaga nag-uusap. So ngayon, sabi ko, pwede ba tayong habang kumakain tayo, ayun, para yung bonding namin. Yeah, ganon. So, itong pagkain namin, typical na pagkain ng mga Pilipino, guys. So, itong ating bangus na to na napakalaki, ito ay galing sa Pilipinas kong mahal, Sarangani bangus. Wow. So, pag nakita ko to guys sa Asian store, bumibili talaga ako. Yun nga lang, hindi siya malinis. So, madali lang namang gumawa ng yung lalagyan mo ba siya ng yung palaman sa loob. May sibuyas, may ginger, may tomato. So, yun ang palaman niya sa loob para tanggal lansa rin, guys. Kaya lang time-consuming ang paglinis niya. It's okay. Basta masarap naman siya, guys. Napakataba niya talaga. So, pag bumili ka sa Seafood City kasi, yun, pwede mo na siyang ipaganon para lagyan mo siya ng... Pero kasi galing ng Taiwan yung bangus doon. So, mas gusto ko yun ang gagaling sa atin. Then, bumili ako ng pork belly with bone. Para ganun din, iniluto ko to guys sa oven. So, syempre, hindi na tayo pwede mag-ihaw sa labas. So, sa oven ko niluto. Pero, minsan, kahit summer, mas gusto ko nagluluto sa oven kaysa sa labas kasi natatamad ako, mainit din sa labas, di ba? So, ayun. Kaya kahit na taglamig na, nakakapag-ihaw pa rin ako, pero sa oven talaga. Tapos, meron tayong okra na napakasustansya ng okra na to. Favorite ko yan. Yeah. Nung bata ako, hindi ako kumakain ng okra. Ang palaya, pag mapait, syempre pag bata ka, hindi mo siya na-enjoy. Pero andun na sustansya, pagpapait siya. Yeah. Pero pala, pag tumatanda ka na, nagkakaedad ka na, kailangan mo kumain ng mga gulay na yan. And then, meron tayong talong. Inihaw ko rin to dito sa oven. So, Favorite mo rin yan? Talong. Oh, no! Ano ibig mo sabihin? Normal na talong na, pag hindi mo naubos, pwede mo siyang itorta, di ba? So, ayun. Multi-purpose. Yeah, so, kain na tayo, guys. Enough said. Yeah, tingnan mo. Tingnan mo yung... intro no? Tingnan mo yung pagkaluto ko, guys. Talagang perfect siya, as in malutong. Yan ang gusto ni Direk talaga. Yeah. Yung malutong siya. Yan. Kaya, konti lang ang niluto ko. Kasi pag bumili ka sa Seafood City nito, isang ganon, kailangan kunin mo. Hindi ko alam sa iba kung ganon din. So, ayun. So, ginawa ko, pinakat ko siya ng 3. So, tinabi ko yung iba kasi baka hindi maubos kasi pag malamig na yan, di na siya masarap. Kain na tayo, So, nagmamadali. Gutom na si Kolokoy. So, magpaparitas muna tayo, guys. So, kakain na tayo. Ang unang subo namin ay para sa inyong lahat dahil na-miss namin kayo. Lalong-lalo na ako, guys. Hindi ako nakakapag-vlog, diba? Ganun naman ako talaga. Pag wala ako sa mood kasi, ayaw ko nagba-vlog. Gusto ko lagi ako may energy. Kasi pag wala kang energy, nag-vlog ka, boring, diba? So, yung habang nagkukwento ka ba, na may energy ka na, hindi yung matamlay ka, ayoko nang ganon. So, ganon ang ugali ko. Pag masaya, nagba-vlog ako. Para may energy lang. So, yung kasama ko, kumakain na siya. Nakakayo ka ang gutom. Si Mr. Si Mr. At least malinis. Mr. Clean. Ayaw nagpapakita niyan, guys, na walang sombrero. Sabi ko, hindi.
Huwag kang na kumakain na nakasombrero ka, pangit, bastos tingnan, di ba? So, ayan, kung napansin nyo, inuna niya talaga ito. Pero ako, mas gusto kong unahin yung bangus, di ba? Lalo na yung buntot. Kaya inuuna ko yung buntot kasi wala namang kakain itong buntot na to kung hindi ako. Kaya uunahin ko yung buntot habang mainit. So, ayun. Ouch. Init. Ayan, tingnan nyo yung taba niya, guys. So, super hot talaga. Wow! So, ayan no. Tingnan yung taba niya, di ba? Ang sarap niyan. Yan. So, paano kakainin to ngayon? Kakatay ko yung balat. Kahit hindi ka na nga kumain ng rice, basta para maubos yung isda. Tapos yung sausawan natin, toyo at lemon na may sili. Ayan siya. Woohoo! Sarap niyan talaga. So guys, para may sabaw ako, ayan, sinigang na hipon. Diba? Sarap-sarap. Sarap guys. Ako gusto ko yung taba ng bangus. So, kain na guys! Gusto ko tong lahat yan gusto ko. Tapos, yung pagkaluto ng gulay is lahat half-cook. Diba? Mas masarap. So guys, kumusta naman ang mga buhay? Sana lahat okay. So, sa lahat ng aming subscribers, thank you so much guys sa pagtangkilik sa aming vlog ni Direk. Lutong, di ba naririnig nyo guys? Lutong. Sarap ng ang sarap ng bangus. Yeah. Sa totoo lang, nung isang araw ko pa sa sinasabihan na magmumukbang kami. Puro plano. Hindi puro plano. Minsan ayaw niya kasi kainan. Napansin niyo siya guys na yung bawat nakakita sa kanya, ba't pumayat ka? Ba't ka nga ba pumayat? Nung-unsum ako kay Marites. Kaya uwi na ako sa Pinas. Ikaw na bahala sa Ferrari natin, ha? So guys, no? Napakabilis ng panahon. Malapit na naman ang Christmas. Next month, December na. So, winter na naman. Yelo na naman ang kalsada. Sa totoo lang, ako nag-enjoy ako manood ng mga nagmumukbang. Pero, kasi, pag palaging pagkain guys ang binablog, hindi na kami kasi bata eh. Hindi na kami bumabata pala. Hindi na kami bumabata. Isip na lang. Nakakatakot kasi yung kain ka ng kain. Gusto mong talong? Babalatan ko. Oh, sige. Yan. Yeah, Hindi. totoo. Kung di ko babalatan, hindi yan kakain. Kaya kailangan balatan ko. Yung nabanggit mo na yung mukbang sa ganitong edad natin, talagang delikado yun. Yeah guys, ako talaga napakatakaw ko talaga sa rice. Matipid ako sa ulam, pero matakaw ako sa rice kasi lumaki ako na puro kanin kami, no? Puro kanin ang kinakain namin, walang hindi kami nag-aalmusal ng ng tinapay, talagang rice. Yeah. Yan. Manamis-namis siya. Yeah. So ganon. So nung nag-start ako last year na hindi na ako masyadong kumakain ng madaming rice. Kung kakain ako, kailangan once a day, pero kakain ako madami. Pag ganito yung ulam kasi hindi mo makontrol yung yung rice. Sa totoo lang. Tapos ang sarapan ng rice. Yeah. Di ba number 1 talaga rice, hindi ulam. Yeah. Kaming dalawa, matipid kami sa ulam.
siya, ayaw niya ng ano, dalawa yung ulam mong ilalagay sa mesa. Isang ulam lang siya kasi hindi daw niya Nag-iiba malasahan. yung lasa. Yeah. O, di ba? Di panalo. Hindi siya masela na kailangan kapag ganito yung ulam mo, may partner. Hindi. At saka sa akin, yung let's say, kahit anong sarap ng ulam mo, kung ang kanin mo hindi masarap kumain. Pero kahit na hindi ganun kasarap ang ulam mo, pero basta't masarap ang rice, ang sarap kumain. Yeah, totoo yun. So, yung rice namin talaga masarap. Basmati rice. Kaya, nung isang araw nag-sale. Nag-sale siya. Naloka ako. Kasi sabi niya, sale daw yung bigas. Ako pa kailangan ang pumunta doon para bumili. Nandun na siya, nakita niya, hindi siya bumili. So, ayun. Nung pumunta ako, wala na. Tapos na yung sale. So, after 3 days, kahapon lang yun, di ba? Kahapon, naghanap siya ng para sa gate namin. Nakita namin doon sa kabilang Walmart na medyo malayo kami. Meron pa doon, nakasale pa rin yung bigas. So kasi ang laki ng matitipid mo guys, dating 18 something yun eh. 18. Yeah, almost 19. Tapos naging 12 something lang. Yeah, 12.77 yata. 12.77 cents yata. Di ba ang laki ng natitipid? So, ang bigas di naman kasi nasisira. So pag sale, talagang bumibili ako. Pero dahil pa-winter na, ang ginawa ko, bumili ako ng 8 anong tawag sa ganun? Walang bag. Oo. Kasi ano lang yun eh. 10 pounds. 10 pounds. Oo. Isa. Yeah. Ganun lang kaliit. Pero 1 month na namin yung isang ganun. Kasi hindi naman kami malakas talaga sa rice. So, yun. Kaya lang nag-stock ako. Kasi mahirap mamili kapag yung winter. At saka yung sale, yun yung ma-champ ko. Yeah, bihira lang nagsisale yun. 2 klaseng bigas kasi binibili ko. Yung isa Jasmine naman. Same price. Parang may konting difference lang sila. Pero halos close yung kanilang presyo. Tsaka pamahal nga yung mga bilihin. Kaya agapan mo na. Total, hindi naman masisira, no? Tala, hindi namin kayo kung ginugutom guys. No? Nakakagutom kaya, di ba, no? Yeah. Ito yung appetizer para pag kumain kayo, magka-crave kayo sa kinakain namin. Ako talaga pag nanonood ako ng mukbang, sasabihin ko, ay lulutuin ko yan. Kasi parang ang sarap-sarap talaga guys. Naka-ready na yung yung gamot mo sa high blood. Ako, ang problema ko, ang blood pressure ko mababa. Pagdating sa bangus, para akong may anak na yung maliit ba, pagdating sa bangus, lahat ng matinik ako ang kakain. Siya puro yung taba. Ganon. Alam niyo ba yung taba? Healthy yan. Omega-3. Anti-inflammatory. Pampababa ng cholesterol. Yung bad cholesterol. So, yun ang kagandahan sa taba ng isda. Sarap. Pero yung buong isda, healthy yan. Huwag mo nga lang gagawing pulutan. Kasi hindi na magiging healthy. Kasi sinasabay mo ng alak. Ginawa mong pulutan yung bangus. Well, pagka kumain ka ng sobrang dami rin na rice, hindi rin healthy. Kasi yung okra, di ba, madulas. Kaya, nung bata ko, ayaw ko yun. Ito, ang dami na itong health benefits ng okra. Super dami, kaya ito hindi dapat nawawala rin sa inyo. Pero nung bata ka, hindi ka kumakain yan. Inabutan ko kayo, laging karne kinakain yun, no? Hindi kumakain ng gulay. Tapos kung hindi ka nga makakain ng okra na ganito, yung in-steam or hinalo sa gulay,
i-try nyo yung kung may air fryer kayo. Every household siguro very common na yung air fryer. I-air fryer nyo yung okra. Tapos pag pag lumutong siya, para ka kumain ng chips, yung chichirya, pero healthy pa rin siya. Tapos kung gusto mo lagyan ng asin, yung pink Himalayan salt. Huwag naman sobrang dami, pero healthy pa rin yun, pink Himalayan salt. Hindi ko pa na-try yun. Kaya pink Himalayan salt yung nandiyan sa'yo. No, yung okra na air fryer. Ah, yun, yeah. Doktor mismo nagsabi na hindi pa nag-start yung pagkain nila, let's say, dinner. Hindi pa na ilalagay, basta taon na yung in-air fryer na okra. Tapos, hindi pa nag-start na ubos na yung okra in-air fryer. Ganun siya kasarap. Try nyo. yung buto, dumudulas. Hindi mo siya manguya. Yeah. Kaya bilang, At saka yung itong talong masarap. Manamis-namis. manamis-namis. Yeah. Hindi ko alam bakit ang sarap ng talong dito. Pero hindi naman dito galing sa Canada yan. Galing ng hindi ko alam. Mm-hmm. Manamis-namis. Tapos walang uod. Bakit sa atin mauod? Ganon? Yeah, mauod ang talong. Nakikita mo ganyan, walang butas. Pero pag binuksan mo siya, pag niluto mo na, meron siyang may uod sa loob. Pero dito, napakaganda ng talong talaga. Ayos pala sa atin, ano? Tsaka ang sarap. Yung talong. Mataas ang protein. Kasi may uod. Sabi nila, yung uod daw sa gulay, masarap. Oh no! Try mo. Ito gusto ko sa Kasi pagluto ng sabi, iba. malinis daw. Kahit malinis pa yun, di ko siya... Kita mo yun sa Fear Factor? Yung mga challenge doon na ipatin. Alaga yun, di ba? Yeah. So, alaga yun. Mag-ingat ka nga lang sa sa bangus kasi ang tigas ng tinik niya sa buntot. Pero yung baby bangus, dahil malambot yung tinik niya, nangunguya mo siya. Ako lahat nag-ready nito. Siya naghintay lang siya para kumain. Pagod ako kakaupo, kakahintay. Minsan lang kaya makapag-relax. Trabaho ng trabaho. Kahit naka-off yan, tapos ako may work. Nga. Pati almusal. Pag-isip pa namin, sasabihin niya, anong almusal? Hello? Ako ang galing sa trabaho, nandito ka sa bahay, no? Ako pa tatanungin. Hala, galaw. I Mag-ready ka. am sorry. Yun ang hindi mo maasahan dito talaga. Yung kahit pagod ka na, yung magre-ready siya. Ay, hindi ko alam makakainin po di ba? Pag-effort ka kaya, kahit ano yan, at least nag-effort. Huwag nang sasagot. Huwag nang sasagot! Nakaka-read ka ng mind? Bakit naman ako, nakakapag-ready ako, kinain o hindi, okay lang sa akin. Importante, nag-ready ako, no? Ang sarap kaya yung gumising ka, gising na yung kasama mo, then may naka-ready na. Kaya, how do I live without you? Oh no! Kapag wala na siya, hindi na ako makakain. It's the end of my world. Kaya, lagi kong pinagpe-pray haba ang pagbuhay mo. Kasi pagka hindi humaba ang buhay mo, i-accept buhay ko. Sabi ko, paano na akong patay na ako? Hindi ka ba lang mag-practice? Kaya nga may YouTube dyan Sabi niya, ikaw ba paano ka natutong magluto? Ewan ko, basta sabi ko, ang nanay ko, alam lang ng lutuin. Shout out sa nanay ko. Panoorin mo to, Nay, Shout out rin sa mami ko. Yung family namin, hindi yan nanonood sa amin. Kamo, hindi siya nanonood. Sabi ko, ang alam lang lutuin ng nanay ko, adobo, paksiw, nilaga, prito, inihaw. Ano pa bang alam lutuin ng nanay ko? Magsaing.
Huwag kang magsasaing ng malata. Ayaw ng nanay ko Naku, ng ganyan din malata. ang nanay ko. Ang dami niyang sasabihin. no. Magkakawa yan. Kaya ganyan rin ang nanay ko. So, yun lang. Naku, Pero ayaw talaga, niya ng malata. yung tita ko, si Tita Paz, shout out sa tita ko, mayaman na sa Olonga po. Shout out din sa mga tita ko. Ah. Gaya do. Mayaman din sila. Hoy! Walang joke to! Mayaman talaga yung tita ko na. Wala yung joke to. Mayaman din sila. Ano ka ba? Guys, yung mga tita niya nasa States. Very generous pa. Paano ko sasabihin mayaman sila, no? Kaparehas lang namin silang naghihirap dito sa Canada, sila nasa US, no? Hindi sila naghihirap sa kaya ng buhay nila dun. No, hindi ko sabihin, common na yung ano, yung nasa US ka, nasa Canada ka na nakakain mo yung gusto mo, may bahay ka, yung ganon. Pero yung tita kong talagang to, pagmamalaki ko siya sa buong angkan namin, mother's side. Guys, bakit? In May ba- English, my auntie, I'm making you big. Ipinagmamalaki ko. Oh, yun. Oh, sige, continue. Walang joke to guys, no? Kasi ito pag kung ano sasabihin ko, gagayahin lang niya ako. Walang originality to eh. Sige. Kaya pero ako, nag-e-enjoy ako ng ganon. Yung sinasabi ko, ibabalik niya sa akin, tuwan-tuwa ako niyan. Kaya mas matanda siya sa akin kasi ako, lalo na ngayon, ang buhay, hindi ko siya masyadong, siniseryoso ko siya, pero hindi ko masyadong, iniisip. Magaling na- siya magkontrol ng stress. paano Masayahin siya. paano na yung bukas, paano? Lagi kong naririnig doon sa nood ko na Christian si Ed Lapis. ano bang Shout out to Ed Lapis, Pastor Ed Lapis. Yes. Si Pastor Ed Lapis, guys. Favorite ko rin siya. Yeah. Ako ang nag-introduce sa kanya na pakinggan niya to kasi lagi siyang stress, lagi siyang lahat na yata ng nararamdaman ng isang tao nasa kanya na. Yeah, malungkot, ganun. So, yun. Stress. Ayaw kong umiyak kasi ito masaya kasi pagkain to eh. Gusto ko na magkwento guys, no? Nalihis na tuloy yung tita ko kasi Haba na ito. Kwento mo na kasi yung kinukontra mo yung tita ko kasi kwento mo na yung tita mo mayaman. Hi, tita Millionaire. Agad po, advance, magpapasko na. Hoy, abangan mo pag pupunta ng US yun. Papupuntahin ko yun dito, sana pumunta siya. Kasi may anak siyang nurse sa sa US. So eto guys, yung tita Pasko kasi after kong mag high school, kinupkup na ako noon kasi yung nanay ko hindi na ako kayang paaralin, hindi na ako kayang pakainin, joke nang. So yun, doon ako natira sa sa tita Pasko sa Olongapo. Tapos yung kaya ko siya nakilala. Kakainis, bakit ko kasi siya nakilala? So yun, sana magandang dalaga ako ngayon. Wait, huwag ka na muna sumingit. Okay. Joke lang. Di sana wala akong magandang dalawang anak, di ba? Dahil sa akin yun. Siyempre, alam naman sa kapitbahay, hello? Ito ang pangit. So, wait lang guys, di ko na nakwento yung tita ko. So, yung tita ko kasi, iba-ibang niluluto niya. Shout out sa tita ko, Tita Pasko, na nasa Olongapo, na ngayon ay binibenta niya ang bahay niya na 12 million, na may kasamang, maganda kasing bahay nun guys, na may kasamang apartment. Di ko alam kasama ba yung apartment dun sa post na So, yun. So, yun guys. Kaya ako naman nabanggit yung Tita Pasko, kaya ako natutong magluto. Kasi, kung anong niluluto ng Tita Pasko, tinitingnan ko siya. Lalo na yung kare-kare niya, ang sarap niya magluto ng kare-kare at saka yung adobo sa atsuete. Pero yung adobo sa atsuete, never ko talaga siyang na-perfect. Kaya hindi ko siya, yung pinapakita kapag yung nagluluto ako ng, gusto ko siyang ma-perfect talaga. Gustong-gusto ko rin yun. Yung adobo sa atsuete niya. Pasensya na kayo kung mabilis ako magsalita. Ganun talaga ako magsalita, guys, no? So, yun. Kaya ako natuto lalong magluto dahil doon sa tita ko, yung ibang niluluto ko, sa kanya talaga galing. Tsaka ako kasi, bata pa ako, nung nandun ako sa tita ko, talagang hilig ko ng magluto. Lalo na kung kumpleto ang aking, yung
kumpleto yung aking rekado. Nag-e-enjoy ako magluto, kaya dapat siguro nag-chef ako. Ano masasabi mo sa chef? You're full of chef. So yun guys, talaga, hindi ko talagang magluto. Yung nag-e-enjoy ako, tapos habang nagluluto ka, may music. Tapos yung habang nagluluto ka, napapakanta ka rin. Ganun ako, masiyahing tao ako. Hindi ako katulad niya. Kahit mag-isa lang ako sa bahay, hindi ako naboboard. Yeah, pagka nandito Oo, ko habang yeah. kumakanta siya, parang yung kaluluwa ko humihiwalay sa katawan ko pag kumakanta siya. Kasi guys, ayokong tumanda agad. Oo, yung edad mo nadadagdagan. Pero yung physical mo, yung Yung isip mo hindi. yung isip mo hindi. Ganun ang gusto ko kasi mamuhay. Ayoko yung isip ng isip, yung ganun. Ayoko ng ganun kasi gusto kong mabuhay ng matulad sa nanay ko, sa nanay niya na na nakita nila yung apo sa tuhod. Gusto kong maranasan ko yun bago ako mawala sa mundo. Pero wala naman tayong magagawa. Di naman natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin, di ba? Kung kailan tayo kukunin ni Lord, kahit na healthy living ka pa nga, kung ang buhay mo hanggang dun lang, di ba? Hanggang dun lang. Pero ako talaga wini-wish ko, makita ko yung mga apo ko na katulad namin, nagkapamilya, nagkaanak, nagkaapo. Gusto ko maranasan ko rin yung kung anong nararanasan ng nanay ko. Sa totoo lang. Yeah. Mhm. Ang hirap ng dinanas ng nanay ko, pero ngayon, huwag mo akong tingnan, hindi ako umiiyak. Oh no! Masaya ang nanay ko sa aming magkakapatid. Kaya sinasabi ko sa kanya kasi nagkakasakit na rin ang nanay ko kasi next year, 76 na siya. Mhm. So wala na akong tatay. 3 months lang kami dito sa Canada nung mawala ang tatay ko kasi pasaway din yun. Pinagbabawal sa kanyang kumain ng marami. Ala, pag fiesta, pinupuntahan niya yung mga kamag-anak niya. Yan, kumakain ng sobra. Ayun. Pero, namatay naman siya, hindi niya pinahirapan ng pamilya niya. Hindi na lang siya gumising. So, masarap ang ganong mawala sa mundo, no? Hindi yung maghihirap muna yung family mo, then mawawala ka rin naman pala. Sana all. Mas masarap ang ganong mawala. Pero ayaw ko munang mawala. Ayaw ko munang, gusto ko yun nga, maramdaman namin yung naramdaman ng nanay ko, nanay niya. So, yun. So, yun. Ang haba ng kwento ko, di ba? Nang dahil sa pagkain. So, yun. Kaya nagugulat ako sa mga, kasi sa panahon ngayon, hindi na kailangan, hindi ako marunong magluto. Hello? Yung iba nga, tumitingin sila sa YouTube para lang makapagluto sa pamilya, di ba? Minsan may katamaran lang yung ibang magulang. Kasi ayaw nilang mga may bawang, ayaw nilang maano yung kamay nila. Sa totoo lang, pag nandito ka, imbes na gumanda yung kamay mo, hindi, kukulubot. Bawal maarte dito. Na Hindi mas, ka pwede mag-arte dito. Yeah. Yung iba, yung asawa nila na nagluluto, kaya maswerte sila yung asawa nila, yung lalaki ang nagluluto. So, ako. Ang swerte ko dahil yung babae niluluto. Oh no! Hindi na wala mapaglagyan yung kanin ko pala. Hindi pa ako makain ng rice, guys. So, yun. Yun ang istorya. Talagang hilig ko yung pagluluto talaga. Kasi pagka yung isang bagay hilig mo, tingnan mo pa lang, madali mo makuha na. Pero pagka hindi mo hilig, kahit paulit-ulit ang hirap makuha. Okay guys, i-end na namin ang video ito. Thank you so much for watching. Thank you sa lahat ng subscribers namin. Maraming salamat. Comment, like, Subscribe to our channel. okay. Maraming salamat guys. I love you all. Bye. I hope nag-enjoy kayo sa hinanda ni Always Mabel na pagkain. Ang sarap. Yeah, ang sarap. Yeah. Sa totoo lang, hindi pa ako nabubusog. Busog siya sa hangin kakadaldal. Okay, salamat!